Sa naturang kaganapan ay agad namang kumalat sa social media at maging sa paralan ng kapatid niya si Jean A ay napanood din etong tungkol sa kaniyang kuya. Napapadi rin nakapaniwala sa bagong ranggo nitong napuwa. Pagkatapos ay muling nagkaroon ng flashbacks, 10 minuto ang nakakaraan. Nakikita ang tila ba nagtatalumpati pang etong si Lee Min-sung sa harapan ng mga reporter at binigyang diin na siya ay magre-retiro na sa pagiging isang artista kahit na mababang ranggo pa ang kaniyang makukuha sa magiging ebalwasyon. Hibang na ibang ito sa mga atensyong nagmumula sa mga reporter na nagugbunuan sa di kapani-paniwalang pagpapasya ng binata. Ngunit sa kalooban nito na ang mga pahayag na kasalukuyang binibitawan niya ay puno ng kasinungalingan sapagkat matagal na siyang nagpa-evaluate at siya ay nabigyan ng ranggo bilang isang A-rank. Sa loob na lamang to ng 2 taon ay kaniyang pinaplanong likumin ang malaking pera mula sa Reaper's Guild bilang isang hunter nito. Isang magandang paraan niya rin daw iyon upang makaiwas siya sa komplikasyon ng pagsiservisyo sa militar ng kanilang bansa. Ang kaniyang pagpapasya di umano ay isang lubang kahanga-hanga. Kaniyang ipinahayag pa nga na ang kaniyang lithiin ay kapanagustuhan at magiging katuwang etong tumatayong master ng Reaper's Guild na si Lim Kai Q mga master. Subalit isang payat alapento sa edisyon nito si Lee Min-sung nang may sumigaw tungkol sa isang S-rank hunter. Biglang nagsimula dito magbago ang ihip ng hangin, maging ang atensyon ng mga reporter na naroroon. Sapagkat tinilabas ng araw ng Hunters Association ang ika-10 S-rank hunter na kanilang bansa, habang kapwa na bigla din dito etong hambog na binata. Lalo na't nakapos na etong larawan ni Sung Jin-woo na kanina'y inafala lamang niya na isang ordinaryong individual. Depaltanto na mga ito na kaya maigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa nasabing gusali ay dahil sa isinasagawang ebalwasyon, hindi para dito kay Lee Min-sung, kundi para kay Sung Jin-woo na bagong S-rank hunter ng bansang South Korea. At buwat doon ay kagad nagbago ang takbo ng kwento na naisa na nitong hambog na individual. Lalo namang naging mas maigpit ang seguridad sa grupo nila Chief Fu Jin-chul at walang sino mang reporter ang kanilang sinasagot at pinapapasok dito. Tila ba pinagsakluban ng langit at lupa etong si Lee Min-sung sapagkat aniya sa dami nga daw ng mabitiling araw ay dito pa mismo sa sandali kung saan idineklara ang panibagong S-rank hunter ng kanilang bansa. Maging ang reporter na unang kasama nito sa loob ng van ay agad din nagbago ang pangkrato sa kaniya at mabilis na binago ang kwento na ngayon ay etong buhay na Sung Jin-woo ang focus ng kanilang magiging balita na mas lalong nagpanumo sa damdamin ng hambog na lalaki. Pagkatapos ay muling ibinalik ang mga sandali, noong napabas ng pinto etong Sung Jin-woo na labis ang pagkabigla sa napakaraming lente ng mga kabila. Maging ang naturang pangyayari ay napapanood din nitong mga kasama niya sa mining team. Ito ang isa na may galit sa binata ay malakas na isinigaw na alam niya iyon mula pa nang makrus ang kanilang mga paningin at nang tanong kung anong kaso ang kinasangkutan niya. Subalit nang marinig at nakita niya ang tungkol sa pagiging isa nitong S-rank hunter ng kanilang bansa ay tanging panginginig at tagaktap ng pawis sa masisilayan sa kaniya. Kapag maging sina Miss Jung-ae at Mr. Song ay napanood ang pagdedeklara sa bagong ranggo ng dati nilang naging kasamahan. Etong tatay nga ni Eugene Hu ay napanood din ang balita sa kaibigan ng kariyang anak na idineklarang isang mage class hunter. Inanong nga niya ang binata kung naging matagumpay ba ang pakikipag-usap nito dito kay Sung Jin-woo. Naabad din hiningi ng tawad ni Eugene Hu sapagkat nabigo nga raw siya. Dagdag pa nga nito na ayon na ito sa ating bida ay planong ito magtayo din ng sariling guild at pina-adopt siya upang tumayong vice master na ikinabigla ng kaniyang ama. Ngunit mas pinili pa rin ito mumiti at tinanong ang kaniyang anak kung ano sa palagay nito ang kaniyang naging rason upang mandatan ng Eugene Guild mga master. Hindi daw iyon dahil sa pera sapagkat hindi niya na naising kumita ng maliit halaga habang hinaharap ang napakaraming posibleng maging mga problema ng kanilang magiging guild, kundi dahil nais daw niyang protektahan sila. Ayon sa kaniyang ama, araw-araw di umanong lumalahas ang safok ng kapangyarihan ng mga hunter. Ang ilan nga raw sa mga ito ay katumbas na ang impluensya at lakas mayroon ng isang bansa. Ang iba ay mas malahas pa nga sa tinatawag na S-rank hunter na binansagang nation-level hunter. Ang ilang maliliit nga doon na bansa ay itinuturing at tinatrato ng mga hari ang mga hunter. Kaya hanggang kailan daw kaya sa tingin nitong kaniyang anak magagawang protektahan ng mga otoridad sa gobyerno ang mga kagaya nilang mamamayan. Nais daw niyang lumikha ng isang guild na binubuo ng mga mapagkakatiwalaang miyembro.
hindi yung nasisinaw dahil sa salapi o sa mga koleksyon. At mukhang natagpo na siya ng isang tao na pumapasok sa kaniyang hinahangad na pamantayan. Seryosong winika nito na pumasa ang kaniyang anak at kaniyang ipagkakatiwala dito ang pamumuno at pamangalabla sa kanilang Eugene Guild tatatag. Idibenok nga raw niya ang nasabing guild kasabay na paggawa ng alyansa sa mga malalakas at napagkakatiwalaang mga hante. Darating daw ang panahon na ang mga ito ay mas magiging mahalaga pa kaysa sa anumang halaga ng salapi. Nagpasalamat naman sa kaniyang ama etong si Eugene Hu. Subalit kasabay na kaniyang tinanggihan ang nasabing alok sapagkat aniya ay plano niyang maging vice master ng guild na itatayo nitong kaniyang kaibigan. Sa kabilang banda ay kasalukuyan naguguluhan naman etong binata sapagkat bakit daw pa sa kaniya nakapokus ang mga reporter. Dapat daw ay dito sa individual na nangangalang Dimensyon. Anong paman ng isa sa mga reporter na siya daw ba ang sinasabing Iraq Hunter na nasa ilalim ng pangagalaga ng asosasyon? Isa nga daw siyang napakadalang na pinomena kung saan ang isang Iraq Hunter ay naging isang S-rank Hunter. Ano daw ba sa ngayon ang kaniyang nadarama? Ang iba naman ay ninanais sa tumingin siya sa radira sapagkat nanonood di umano ang buong bansa. Ayon pa na kay President Baek Yun-ho na malamang ay nakakapagod para dito sa binatang ang harapin ang mga nasabing katadungan. Kung kaya't sasamahan na lamang niya siya at iahatid sa kanyang kirahan. Subalit kapag nabigla ito sa bilis na ipinamalas ni Soo Jin-woo na sumagot ng ayos lamang ako. Habang sa ngayon ay nasa likurang bahagi na ng mga bulat na reporter at malayo na sa kinaroroonan itong dalawang S-rank hunter mga master. Natawa naman itong si President Choi sapagkat idiniklara itong isang mage class hunter habang nagtataglay ng ganong klase ng bilis. Samantalang nagtaka ito sa naging reaksyon ng kaniyang kasamahan sapagkat ayon pa nga kay President Baek Yun-ho na napakabilis ng nasabing binata na umabot na nga sa punto hindi na niya siya magawang masundan maski ng kaniyang mga mata. Noon pa man daw ay alam niyang malakas ang nasabing binata, subalit hindi iyon ang problema dahil ang bilis nga daw nito sa ngayon at ang lakas na kaniyang makita ay masasabing napakalayo na kumpara sa kunang beses na nagkita sila. Idiniin nga nito na ang kasalukuyang Sung Jin-woo na nasa kanilang harapan ay tihamak na mas malakas kung iahambing sa kanilang dalawa. Ang double awakening nga raw nito ay malamang na matagal-tagal nang nagganap kaya't di niya maunawaan kung paano pa etong binata ay mas lalo pang lumakas. Di pa ay napaisip siyang posibleng hindi ang double awakening ang rason ng lahat. Seryoso nito masambit na maaaring si Sung Jin-woo ay isang klase ng hunter na patuloy pang lumalakas. Ang balitang iyon ay umabot na rin maging sa ibang panig ng daigdig at maging si Wang Dong-soo ay napanood ito at labis na hindi niya ikinasiya. Tila ba nagyayabang nga ito sa lahat ng mga individual na kumakalaban sa kanya. Sa kabilang banda ay ipinakita naman sa atin ang isang appraiser na manghang-manga sa orb of avarice. Tunay nga daw na nagagawa nitong magpalakas ng 100% sa maikang mayroon ang isang individual. Kahit nga raw ang mga biyasang craftsman ay hindi iyon magagawa at tanging hanggang 50% lamang ang maibibigay. Ayon pa nga dito na kung makikita ito ni Hunter Choi Jong-in ang nasabing orb ay malamang nabibilhin niya ito at uuwi nang may malaking salapi etong binatang si Jin-woo. Nagtanong pa nga sa kanya etong appraiser kung saan niya nakuha ang naturang bagay. Na sinagot naman itong si Sung Jin-woo na sa loob di umano ng isang dungeon na hindi naman halos paniwalaan nitong naturang kaniyang kausap. Tanong pa nga nitong kung payag nga ito siyang isama sa auction ang nasabing item upang mas makakuha siya ng pinakamataas na tip at presyo para dito. Na sinagot naman ni Sung Jin-woo na kaniya ito pag-iisipan sapagkat lubang ninanais nitong binata na makuha ang tinatawag na Holy Water of Life mula sa Demon's Castle. Gayon din, kinakailangan niya ng proteksyon mula sa tindi ng heatwave na nagmumula doon. Makikita nating nagtanong pa ito kung mayroon silang mga ipinagbibiling artifacts na may kasamang fire resistance. Nagtaka naman itong appraiser sapagkat binigyan tiin ito na iyon ang lubang pinakamaraming kanilang pinanghahawakan. Ayon naman sa binata na wala siyang nakikitang mga ipinopost sa kanilang website tingil sa mga ganong klase ng artifacts. Paliwanag naman itong appraiser na ang mga ganong bagay ay kadalasang mahal at mataas ang halaga kung kaya't hindi nila ito ipinopost sa kanilang website. Subalit para sa mga katulad nila ay madali lamang itong mabibili. Gayon din, ang nasabing elemento ang isa sa maituturing na pinaka-common sa lahat ng klase ng mahika
at kasabay na pumasok sa isang silid. Matatagpuan nga doon ang napakaraming klase ng mga baluti at nagtanong ang appraiser kung mayroon siyang nagugustuhan. Ayon naman sa binata, ay ligtas daw ba ang mga baluti mula sa likod ng tanging manipis lamang na salamin. Wala daw siyang nakikitang anumang espesyal na kagamitan para sa seguridad ng mga ito. Paliwanag naman ng kaniyang kausap na ang salamin na nasa kaniyang harapan ay binabalot ng mahika at walang anumang magiging problema kung sakaling may magtangkang isang erangkante na wasakin iyon dahil mabibigo lamang siya. Ayon pa nga sa nasabing appraiser na kung hindi siya naniniwala ay maaari niyang subukan ito gamit ang kanyang abilidad mga master. Agad na nag-focus ito si Jinwoo na natama ang kaunting mahika na inilalabas ng nasabing salamin. Agad itong nag-concentrate at naganda para sa isang napakalakas na suntok. Kung kaya't agad na binawi ng appraiser ang kanyang punang pahayag at inaming isa lamang iyong kasinungalingan. Dagdag pa nga nitong kung sakali bang wasakin niya ito ay talagang may mga hunters na magmamadaling pumunta sa nasabing lugar sapagkat ang kanilang auction house ay may kontrata sa Hunter's Guild para sa karagdagang proteksyon. Hindi ito makapaniwala na isa itong Mage Class Hunter sapagkat ganung klase ng mahika ang pinakita niya. Natanong naman siya ni Jinwoo kung mayroon silang mga punyal na maaari niyang makita. Pagkaalis naman itong binata ay napuna ng appraiser ang bahagyang pagkasira ng salamin at nagtaka kung kailan pa daw ba ito nagkaroon ng ganung lamat. Napatingin ito sa binata at nawikang, wag nga daw sabihin, siya ang may kagagawan noon, na kahit hindi pa lumalapat ang kanyang kamao, ay kagad na ito masisilayang na apektuhan. Makikita naman na nagtanong ito si Jinwoo sa isa pang appraiser kung magkano ang punyal na hawak-hawak. Sinagot naman sa nitong 30 milyon. Subalit sa pananaw naman nitong binata, ay mas mababa ang kalidad nitong tinataglay kumpara sa kanyang ginagamit. At muli itong napatingin sapagkat magkaganoon man, ang naturang punyal ay nahahawig sa sakas pang maging ang stats na tinataglay. Inilabas nga nito ang nasabing punyal na ayon pa nga sa appraiser na napakahusay na pagkagagawa nito at inilahat na iyon ay tinatayang nagkakalaga ng 100 milyong won. Ngano bang ikinagulat nitong ating bida? Dahil napili lamang niya ito sa system ng halos 3 milyon, habang sa kanilang mundo ay gano'n nakalaki ang halaga. Napaisip nga din siya sa mga dati niyang kagamitan na naglamit, maging ang baluti na ginamit ni Jinwoo, na labis siyang napakamahal. Ayon sa binata, na kung magagawa niyang maibenta ang mga equipments na mula sa system, ay malamang na hindi na niya kinakailangan pang ibenta ang Orb of Avarice. Samantalang sa gusali ng White Tigers Guild, ay makikita naguguluhan pa rin itong si President Baek Yun-ho sa tila ba kakaibang abilidad nitong si Soo Jin-woo, na kahit pa nga sa kanya, ay kaya daw patuloy pang tumaas ng antas na tinataglay, sapagkat sa tuwing nasa estado siya ng anyong halimaw, ay nagagawa niyang tukuyin ang abilidad at lakas mayroon ng isang tao, at kaniyang masasabing mas mahina pa sa kanya itong binata noong naganap ang insidente ng Red Gate. Ngunit taliwas ng araw ito sa ngayon, naging isang hangal nga daw ang kagaya niya, na inakalang magagawa niyang i-recruit ang nasabing hunter na batay sa abilidad nito ay kayang-kayang magtayo ng sarili niyang guild kesa umanib sa kanila mga master. Wala na nga daw sa isay pa ang sumali ito sa mga nasabing top guild ng bansa, kung patuloy lamang din itong lumalakas at magiging pinakamalakas sa kanilang lahat. Kapwa daw sila nitong si President Choi ay sinayang lamang ang kanilang mga oras hinggil sa nasabing hangarin. Pagkatapos ay makikita sa isang TV ang tungkol sa binata at sa kasalukuyang ranggo nito. Gayon din ang titulo nitong pinangahawakan habang nakatutok sa apartment na tinitirahan nitong magkapatid. Hindi naman sumusuko sa kanyang layunin etong si Chief An Sang-min na maging bahagi ng White Tigers Guild etong binata. Gayon din ang kaniyang assistant. Namomroblema ang mga ito kung papaano sila makakalusot mula sa dami ng mga lente na naghahangad na makita etong si Soo Jin-woo. Saktong sumilip pa nga itong kapatid ng binata na si Jin-ah na agad nakuha ang atensyon nito sila Chief An Sang-min, maging ang mga reporter na naroroon, kung kaya't agad itong napatago sa isang pader. Tinanong pa nga siya ng kaniyang kuya kung dapat na daw ba niyang kumprontahin ang mga reporter upang iwan sila. Ngunit agad naman siyang pinaalalahanan ng kaniyang nakababatang kapatid na huwag niya iyong gagawin, sapagkat lalo lamang masisira ang imahe na mayroon ang kaniyang kuya sa social media. Nabigla naman itong si Jinwoo na malamang binabantayan siya sa social media nang wala siyang kaidi-idiya, na ayon sa kaniyang kapatid ay dahil daw ito sa biglang pag-alis at di pagharap sa mga tanong ng napakaraming mga reporter. Maya-maya pa ay may isang kumatok sa kanilang pintuan.
kung kaya't hindi na nakapagtimpi pa itong si Jinwoo mula sa pang-aapalang ginagawa sa kanilang magkapatid. Pagalit nga nitong binuksan ang pinto ng kanilang apartment at agad na bumulat itong lumuluwang si Jinwoo at sinabing pinalaya siya ng kaniyang ama. Nabigla nga itong si Jinwoo at napatanong na hindi ba't nasa ibang bahay na din siya naninirahan. Ngunit ayon naman kay Jinwoo na kahit ganoon ang pagmamayari na kaniyang tinitirhan ay nasa pangalan ng kaniyang ama, kung kaya't naroon siya upang magbaka sakali kung pwede sanang makitira siya sa apartment ng kaniyang kaibigan. Subalit sinarhan lamang siya ni Sung Jinwoo ng pinto at ikinatuwa pa sa kapatid na si Jin-a na kilala ang naturang individual habang patuloy itong nagmamakaawa sa kanilang pintuan. Sa ibang dako naman ay kinwestiyon ng ina ni Jinwoo ang pagpapasya ng kaniyang ama. Ngunit diin naman niyang iyon ang nararapat para sa kaniyang anak kung nais nitong tumayo sa kaniyang sariling mga paa. Subalit ang sundan ang kaniyang kaibigan ay tila ba isang kakaibang bagay at nakapagtataka habang napakapit sa kaniyang mga mata. Gayon din ay nakadama ito ng pagkahilo at nadoble ang paningin nito sa kaniyang asawa, kasunod ng pagbagsak nito sa lapag mga master. Muling ipinakita naman ito si Jinwoo habang pinagmamasdan ang kaniyang kapatid na maimbing ang pagkatulog. Diin nitong posible nga daw na habang malayo siya ay may panganib na dumating para sa kaniyang kapatid na babae. Kung kaya't tinawag niya ang dating tatlong general ni Tas at nawikang ang bawat isa sa kanila ay kaya makipagsabayan sa kahit na isang erang hunter. Natanungan niya ang mga ito sapagkat batay sa kaniyang pagkakatanda ay 4 silang alalay. Ngunit ipinaalala naman ng mga ito na ang isa sa kanilang mga kasamahan ay naiwang nakabaon sa kisame ng silid na nasa dungeon. Kaniyang tanging itinira ang isa sa mga ito at inatasan na panatilihing ligtas ang kaniyang kapatid kasama ang 2 pang shadow. Makikitang pumasok ang mga ito sa anino ng kapatid niya habang mahindig ang pagkakatulog. Samantalang sa itaas na bahagi ng naturang gusali ay naglagay naman itong binata ng ilan pang mga anino sa kanilang nasasakupan upang magsilbing proteksyon sa kanilang komunidad. Magmula nga daw sa ngayon, ang kaniyang mga naatasang anino ang magsisilbing mga tagapagmasid sa kanilang komunidad. Sikapin lamang daw di gumano ng mga ito na hindi mapansin ng ibang tao at kasabay nilang simula ng isagawa ang kiniata sa kanilang pagpapatrolya. Nawika nitong binata sa kaniyang sarili na kahit may magpakita mang mamamatay tao sa kanilang nasasakupan ay walang magiging problema kung sakaling hindi sila mas malakas pa kaysa sa isang irang. Sa kaniyang mumunting aksyon nga daw ay malamang na makakatulong ito upang kahit papaano ay magkaroon ng bagyang katahimikan ang mundong kaniyang kinabibilangan. Kinaumagahan ay makikita nakasakay sa van etong magkaibigan at natanong pa nga ni Jinwoo etong si Jinwoo kung ayos lamang ba ang naging pagtulog nito. Sinagot naman siya ng kaibigan niyang oo, habang sa at ni Jinwoo na pansamantalang doon muna siya maninirahan habang wala pa silang nakikitang magandang gawing opisina para sa kanilang itatayong guild. Dagdag pa nga nito na mukhang nagkamali siya ng paniniwala, lalo na't ang tanggihan ng alok na tumatayong master ng Eugene Architecture Steel ay talagang di ka panipaniwala. Pagkatapos ay ninais na sumama sa kaniyang layunin, kung kaya't hindi niya ito magawang lukuhin, lalo na't mas pinili at gusto siyang samahan nito. Maya-maya ay nagtanong sa kaniya itong si Jinwoo kung ano ang kaniyang isasagawa sa World Tower ng ganun kaaga. Ngunit kasabay ng pagbukas ng pinto nitong sasakyan ay ang ngiti nitong si Jinwoo at sumagot na aalis na siya. Nabigla naman itong kaniyang kaibigan at mas lalong hindi nakapaniwala na masilayang wala na itong si Jinwoo sapagkat kasalukuyang muli na nasa loob na ito ng Demon's Castle. Nawika nitong binata sa kaniyang sarili na tiyak na ang kaniyang isasagawang misyon sa ngayon ay dihamak na mas mapanganib at delikado na kung iahambing sa unang pagkakataon. Kaya't mas minarapat niyang maging handa sa muli niyang pagpasok dito. Suot nga niya ang mga items na makakatulong at magbibigay ng proteksyon sa kaniyang maisagawa ang misyon. Kaya't buong panatag nito sambit na perpekto ang paghahandang isinagawa niya mga master. Muli dito may inilahat na misyon para sa kaniya itong system. At ito ay ang pasbangin ang monarch ng mga demonyong naroroon na nangangalang Baran. Gayon din ang mga pabuya na kaniyang matatanggap na ayon pa nga sa binata ay mas lalong naging mahusay pa ang klase ng mga pabuya na kaniyang makukuha kumpara sa mga naunang misyon. Kaniyang naalala ang unang 3 abilidad na nakuha niya mula sa mga runestones at job-specific skills na lapis ang ngayong mas lalong ginaganahan buhat sa mga pabuyang posibleng mapasa kaniya. Umilos na nga itong binata papasok sa pasimulang palapag na agad sinalubong ng napakaraming pilang ng mga demonyong naroroon. Kaya't dito ay inatasan niya itong si Tas
na gamitin ang kanyang abilidad na palakihin ang sarili habang naka-activate ang orb of avarice. Lubang lumaki nga itong si Tusk nang higit pa sa lahat ng mga demonyo at gusaling naroroon. Sa tulungan ng nasabing orb ay ginamit ng kanyang shadow ang abilidad na tulad ng isang dragon. At sa isang atake nga lamang nito ay kaagad na sunod-sunod na napusta ang lahat ng mga demonyong nasa kanilang harapan. Nakasabay na ipinapakita ng sistem sa binata na ngayon ay mangang-manga sa kapangyarihan ni Tusk sapagkat buong akala daw niya ay nababawasan ang lakas na mayroong ito buhat na maging isa na lamang itong anino. Dagdag pa nga niyang tila daw nagbabago din ang laki ng orb of avarice depende sa kasalukuyang gumagamit dito. Kung kaya't pansamantalang kaniya muna itong ipagkakatiwala kay Tusk. Muli namang inilipat ang eksena sa isang ospital kung saan naroroon ang ama ni Eugene Hu na nagtanong kung gaano katagal daw ba siya nawalan ng malay. Sinagot naman ng doktor na 2 araw. Payag pa nga ni Yong Myung Han na malamang ay dahil lamang ito sa sobrang pagod at nagtanong muli kung may nakita silang kakaiba sa isinagawa nilang mga test sa kaniya. Agad na bang inalam ng doktor kung mayroon sa kanilang pamilya ang nabibilang sa mga hunter o tumanggap ng tinatawag na awakening. Nalabis na ipinagtaka ni Yong Myung Han, lalo nang marinig nito ang tungkol sa tinatawag na eternal slumber. Ito daw ay isang sakit na walang kakayang gumising ang sinuman, na lubang nakamamatay. Lumabas nga raw ang ganong klase ng sakit, kasabay na pagsulpot ng mga dungeon sa iba't ibang panig ng daigdig. Ipinahayag pa nga nitong doktor ang mga sintomas ng nasabing sakit na may uugnay at nagmumulat sa tinatawag na magical energy. Literal daw na may ilang mga tao na hindi kayang mag-adapt o makisalamuha sa mga individual na nagtataglay ng maika. At ang tinatawag na eternal slumber ang isa sa mga sakit na pwedeng makuha mula sa labis na pag-expose sa maika. Pinayuhan nga siya ng doktor na layuan ang mga bagay na may uugnay at nagtataglay ng kakaibang magical energy. Posibleng ang biglang paglabas ng mga ganitong sintomas ng kanyang sakit ay dahil mayroong kakaibang pangyayari. Kaya't muli siyang tinanong ng doktor mga master. Kaniyang kaagad naalala etong kaniyang anak na si Eugene Hu. Habang napagtanto ang kasalukuyang sitwasyong kinalalagyan ng kanilang daigdig, ay nanangahulugan lamang daw ang isang bagay. At iyon nga daw ay ang napag-iiwanan na siya ng lahat. Hindi nga niya iyon matanggap, lalo na't isa siya sa mga kilala at makapangyarihang individual. Inigyang din niya na hindi siya papatalo at hindi rin natatalo. Muling inilipat naman ang eksena sa isang isla ng bansang Japan. At mula sa karagatan ay naglakad ang isang halimaw na may kainyo ang langgam. At ayon pa nga sa kwento ay iyon pa lamang daw ang kauna-unahang beses na may ganitong pagkakataon na nagawang makarating ang isang langgam sa dalampasigan ng hindi namamatay.